señoritas y señoritos. Andito na po tayo sa last part ng 3-part series natin where we got the version of the last days of the Marcoses in Malacanang from the view of the officials close to US President Ronald Reagan, and also through the article published by the Associated Press, na isang very credible news source po that started the news network in 1846 hanggang ngayon. Very credible po sila all over the world, ang network nila, na ang title po ay Cut and Cut Cleanly. Laxalt advises Marcos in dramatic call. So, it was written by Tom Ahern, na Capitol Hill or Congress reporter ng Associated Press. At dito nga po, kinote nga po niya si Senator Laxalt, na very close kay Marcos, na si Laxalt po yun tinawagan ni Marcos na naghingi ng tulong kay Ronald Reagan kung pwede tulungan sila makaalis ng bansa, kasi yun po, this was already the day before the 1986 People Power Revolution, and naghingi siya ng tulong through kay Laxalt para kausapin si US President Ronald Reagan, na that time very supportive kay Marcos, na kasi kahit alam niya yung mga pagnanakaw na ginagawa ni Marcos dito, sinasabi parati ni Reagan na at least kapitalista yan, at least democratic government yan at hindi komunista, kasi parang praning rin yun, Cold War yun praning rin si Reagan na mahulog ang Pilipinas sa communism, lalo na yung communist China. At that time, alam naman natin na hindi lang maling-mali yung pananaw ni Reagan, kasi si Marcos mismo ang sa paggigipit niya sa mga Pilipino at lalo na yung mga kalaban niya na binabansagan komunista tulad ng mga red tagging ngayon. Ang diferensya lang sa kanya, kinukulong talaga. 75,000 Pilipino ang kinulong, 35,000 na torture, na rape at saka na molestia, at 3,500 pinatay. So dahil sa ginagawa niya ng ganyan, ng pang-abuso sa mga Pilipino at pati mga ordinaryong tao, mas marami nito, at dahil na sa paghihirap ng kabuhayan noon, mas marami nito sumasali sa mga communist and Moro rebel groups tulad ng Moro National Liberation Front. So kaya nga at in the end, nakita na ng Amerika na wala nang chance yung bata nila dito. Galit na talaga yung Pilipino. Kaya through Senator Paul Laxalt, sinabi na ni Reagan na cut and cut cleanly. Kung sa atin, parang tigilan mo na, tapusin mo na yan, wala nang chance yan. At sa second part, sinabi rin natin na kumausap pa kumausap pa siya sa ibang senator, at ganoon rin ang sinabi sa kanya. Nakiusap rin siya na kung pwede hayaan siya mag-share leadership with Cory Aquino, pero ganoon rin tulad ni Senator Richard Lugar, sinabi rin na wala nang chance po, umalis na po kayo. Pagkatapos sabi nga ni Richard Lugar na Senate Foreign Relations Committee Chairman, na representante ng Indianapolis sa Amerika, gusto pa raw sana ni Marcos na from Malacanang dalhin siya sa Clark, and doon niya pag-isipan sa Clark Airport, and doon niya pag-isipan kung saan pupunta. Pero inassure naman siya ng Amerika na baka kukuyugin ka dyan dito ka lang sa Amerika, hindi ka namin ikukulong dito. Kaya kahit nagdala sila ng 7 million na alahas, pera,
gold bullion, pati crown. Hindi sila at nahulihan sila ng Bureau of Customs ng Customs Office ng Amerika. Hindi pa rin sila kinulong kasi in keeping with the promise of Ronald Reagan, Richard Lugar at saka si Laxalt na hindi nga ikukulong si Marcos dahil alay talaga nila si Marcos. So dito po sa third part, i-discuss natin paano yung the fact na hindi naging bloody yung 1986 revolution ay dahil po sa mga Amerikano po. Kumbaga, yun, yung sinabi ni Laxalt, cut and cut cleanly. Kumbaga, huwag ka na magkalat, umalis ka na lang, save yourself. Huwag mo na sabihin yung mga military na gerahin yung tao o yung jet plane o helicopter, ibomba yung tao. So, dito nga, sinabi ni Lugar nung sa interview niya dito sa Associated Press na pinagsalamatan niya sa interview dito sa Associated Press, pinagsalamatan niya si Ronald Reagan for moving decisively in these days when avoided could have been avoided. I think the president's movements have been well timed. So yun, praise niya si Reagan na maganda talaga ang timing kasi si Reagan na nag-isip na wala na, no chance na yung best friend ko. Hindi lang opposition galit sa kanya, buong bayan na galit sa kanya kasi nagugutom, pinapatay pa, sinasalvage pa, ninanakawan pa, iniinsulto pa. So wala, minamassacre pa mga Muslim. So siya na nagpadala kay Laxalt at saka kay State Secretary George Shultz para sabihin kay Marcos, you have to go na, delikado ng buhay mo dyan. So kaya po itong third part po, ilalagay natin yung mga version ng mga ibang kaibigan ni Marcos na mga senator to show you na hindi ito invento. This is really true. Tulad nitong ito po ang mga witnesses, mga resibo. Tulad itong si Senator Patrick Leahy. Hindi ko po alam ang lugar niya, pero DVT, hindi ko alam, mga Amerikano, mga film, alam yan. Sabi niya, he was very pleased that Marcos was leaving. Sabi niya, he had stayed and toughed it out for a while. There would have been bloodbath. So sabi niya, kung hindi pa umalis si Marcos at tumigas pa at lumaban pa, gera talaga yan. Parang pareho yan sa ibang mga revolution na bloody revolution talaga. At sabi pa ni Leahy, I think we came close to botching it by sticking with Marcos for so long. But the way it ended, I think we can work with Mrs. Aquino. She is going to need a lot of help, and I think the United States can provide it in a way that is going to stop the corruption that has existed there. O tingnan nyo, alam na rin nila na grabe yung corruption. Kaso lang yun, na dahil kaibigan ni Ronald Reagan, hindi pa nila pinapatanggal. Kaya umabot ng 21 years si Marcos na misrule dito. So, sabi nga niya na siguro okay na lang, trabahuin na lang natin ito si Cory kasi parang sa taon niya hindi rin sila bilib kay Cory. Pero sabi niya, at least hindi corrupt. At least hindi corrupt. Oo. Pero sabi niya, muntik-muntikan na. At tagal natin sinuportahan si Marcos, muntik na nagkagera doon dahil sa suporta natin kay Marcos. At saka sinabi naman ni Senate Majority Leader Robert Dole, yun, parang naging Vice President ito, no? Robert Dole, or President. Sorry, medyo dito, taga-Kansas siya, pero dati siya Senate Majority Leader or naging Presidente. I'm not sure sa part ng history ko dito. Sabi niya, pero the United States should be cautious in response to the new government. Kumbaga, dito pinapakita na hindi totoo yung sinasabi nila na yung US nakipagsanib-puwersa kay Cory or sa opposition. Hindi. In fact, tulad ng sinabi ni Dole, medyo kwan pa nga sila, medyo hindi sila, sabi niya, mag-ingat tayo sa pagdi-deal dyan kay Cory kasi mas gusto nga nila si Marcos. So hindi totoo na ang Amerika tumulong sa mga opposition.
Filipino people ang tumulong sa opposition para apaalisin si Marcos. Sabi ni Dole, na Senate Majority Leader, now we're in the post-Marcos era. We have to find out what the new government thinks of us. Sabi niya sa reporters nung in-interview sa kanila sa Amerika, hindi lang Associated Press. Sabi niya, we should review a lot of statements of Mrs. Aquino that she made in the campaign. So, dito pinapakita na wala talaga silang dealings pa kay Cory at this time. Sinasabi pa nila na ngayon tapos na si Marcos. Tingnan natin kung ano pa talagang iniisip ng Cory government about America. I-review daw natin yung mga anong sinabi ni Cory nung kampanya laban kay Marcos. Ano ba sinabi niya para malaman natin kung anong nasa isip niya. So, wala. As far as America was concerned, neutral sila. Ang role lang nila, alisin si Marcos. Although, si Ronald Reagan rin ang nag-recommend, concerned for his best friend, for his BFF si Marcos, siya rin nagpadala kay Schultz at saka kay iba pang senator to tell Marcos to go na talaga. And then sabi rin ni mga kilala ko ito, mga parati ito pupunta sa Pilipinas noon sabi pa ni Representative or Congressman Stephen J. Solars, na chairman ng House Foreign Affairs Subcommittee on Asia and the Pacific Affairs, sabi niya pupunta daw siya sa Manila para alamin kung paano ba sila makatrabaho sa Philippine government at saka yung at sasabihin daw niya na ang nakatulong naman ng Amerika na inalis nila kaagad si Marcos para hindi na magkakagera. Sabi rin ni Senator James Sasser, Tennessee, representante ng Tennessee, Mr. Marcos' decision to leave and thus avoid civil war was a wise one. So, wise one naman daw yung ginawa ni Marcos ng pagkaalis. Sabi, kasi ito, interview after na the People Power Revolution. Kaya, in-interview ng mga reporters ito mga congressmen. Sabi rin ni Senator Stram Thurmond, today I am satisfied that the facts are in and our president has acted wisely. Referring to Reagan nga. So, maganda daw yung kilos ni Reagan sa issue na ito. Sabi rin ni Senator Claiborne Pell, baka daw yung Congress, sinabihan niya yung kapwa congressman niya, hinay-hinay lang tayo, senator niya, hinay-hinay lang tayo sa pagtulong sa military aid kay Cory kasi baka gagamitin ito sa baka maglalakas pa yung communist insurgency kasi yun nga si Marcos nga sinasabi sa mga friends sa Amerika na si Cory ang komunista. Binabaliktad nga, fake news parati si Marcos. Sabi rin ni Senator Sam Nunn, pleased and relieved daw siya that Marcos is apparently in the process of giving up power and that large-scale bloodshed has been avoided. At sabi rin ni Senator Edward M. Kennedy, in recent days, the Filipino people have demonstrated again the power of the idea of democracy. So, masaya siya sa democracy. So, sabi rin ni Senator Robert Casten, a victory for democracy. And then, sabi rin ni Senator Lawton Childs, yung pag-alis ni Marcos is a plus for the United States, a plus for the Filipino people, and a plus for democracy. So, binabanggit po natin ito para makita nyo na talagang in-interview, ito talaga yung version ng history of the Marcos last days from the view of the US senators who were interviewed by Associated Press reporter Tim Ahern, kung ano talaga nangyari. So, nilalabas po natin ito to show hindi kinidnap ng mga CIA o niloko si Marcos. Umalis na lang talaga si Marcos kasi takot na siya sa buhay niya. Hindi pa siya nakatulog ng buong gabi bago yung araw ng People Power. Pagkatapos naghingi pa siya ng tulong, nang magkaawa pa siya tumawag siya kay Senator Paul Laxalt para
sabihan si President Reagan na tulungan siya, bigyan siya ng pagkakataon mag-power sharing kay Cory Aquino. Pagkatapos pero sinabihan siya ni Reagan na umalis na po kayo, delikado ng buhay nyo, siguro hindi na kaya, imposible na you can rule with Cory, because hindi lang problema si Cory, problema is the whole Filipino people in 1986. They are all angry at you and they will kill you dyan sa people power na yan. So nilabas natin ito po pang counter dyan sa made in Malacanang na movie, na alam natin puro fake news na naman ilalabas dyan. So pakikalat na lang po ito sa kababayan natin so that they will help us tell the truth of what really happened in Malacanang. So ito po, we are not quoting the maids, we are not quoting the source. Sabi nga dyan sa movie, quoting a source daw, pero di na binanggit kung sino. Tayo po, ilan senator binanggit natin dito na nagsalita sa Associated Press. So wala naman dito motibo na anuman sa Pilipinas makakuha ng pwesto o tatanggap na gold kay Marcos kasi mayayaman na po itong mga senator. They just spoke the truth. So marami po tayo gagawang vlog about this issue. So please don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel para updated tayo sa mga vlogs natin. And thank you very much for watching and see you in my next vlog.